So, maraming magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral sa umaga pong ito. At tayo po ay magsisimula ng isang panibagong serye ng pag-aaral. At ito po ay patungkol sa mga parables ng ating Panginoon. Parables. Ang pagtuturo ng Panginoon sa pamagitan ng mga tinatawag na parables. Kung sa Tagalog, talinhaga lang ang nilalagay nila dyan. Pero maraming klaseng talinhaga. At isa yan ang tinatawag nating parable. So ating Panginoon, ito ang kanyang kaugalian. Instead na siya magturo kung minsan sa diretsong paraan, gumagamit siya ng tinatawag na parables. So ito po ating pag-aaralan natin lahat ng mga parables ng ating Panginoon. Dito ay makakatulong po sa atin dahil may mga spiritual na mga bagay na ipinapahayag yung mga tinatawag na parables. So ating Panginoon po ay nagturo sa pamagitan ng mga tinatawag nating parables. Ito ay isang paraan ng pagtuturo ng ating Panginoon. Dito sa Matthew, chapter 13, verse 3. Then he spoke many things to them in parables, saying, pag siya'y nakikipag-usap sa mga tao at siya'y nangangaral, siya'y nangangaral sa pamagitan ng parables. Sa verse 10, nagtanong kanyang mga lagad. And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamagitan ng parables? Sa Tagalog, ang salin po ng parable ay talinhaga. Kaya lang, ang talinhaga, generic yan. Maraming klaseng talinhaga. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinhaga. Sa English, parables na sinasabi. Tundag po tayo sa verse 10. Lumapit ang mga lagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamagitan ng mga talinhaga o parables? So, ang tanong nila, bakit hindi nila diretsong pagtuturo kanya? Bakit sa pamagitan pa ng talinhaga o tinatawag ng parables? Yun ang tanong ng kanyang mga lagad. Bakit parang ang sinasabi nila, bakit pinahirapan mo sila? Bakit kailangan pa sa talinhaga o parables mo sila tuturuan yung mga tao nakikinig sa iyo? Yun ang tanong nila. Pero siya nagturo sa pamagitan ng parables. So ano ba yung parable? Ano ba yung ibig sabihin ng parable? Yung salitang parable, hindi rin po English word. Napagtanto natin sa pamagitan ng pag-aaral sa Biblia, maraming English word na hindi English word. Ito ay mga borrowed words sa ibang mga lingwahe o nilipat lang sa titik ng English pero hindi sila English word. Ang salitang parable ay galing sa Grego. Nangiba na parabelo. Right? So wala, hindi mo pwede gawin English yung parabelo. So in-English nila, Anglicize. Naging parable. Ano yung ibig sabihin? No, hindi natin alam. Katulad din po ang salitang baptism. Ano yun? Hindi natin alam. Hindi naman English word ng baptism. Ito ay Grego na inilipat sa titik ng English. Dahil sa baptisma, naging baptism. Baptizo, naging baptize, hindi sinalin. So, ano mag-ibig sabihin itong parable na ito? Ito isang uri ng talinhaga. Galing po sa dalawang salita, para, nag-ibig sabihin ay beside, sa atin para, hinto, hindi gano'n. Kaya sa Grego yung para, beside. And balain, to throw. Right? So literally, placing beside or together. Right? Ito isang paghahambing. Ang parable ay isang paghahambing. Ang paghahambing na ginagawa ay sa pamagitan ng isang kasaysayan o story na totoong nangyayari. Na yung mga gumaganap ay may mga tao. Ang isang uri ng ganito pareho ay yung fable. Right? Noong kami high school, sikat yung Aesop's Fable. Pag gumagawa ka ng report, hindi ko lang kami kumukuha. Bakit fable? Yun ay
mga kasaysayan, hindi nandito to. May nagsasalitang hayop, may nagsasalitang halaman, din ang fable. Pinagtuturo din sila. Yung parable, totoong nangyayari sa buhay. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Pero magkapareho sila. Ang pagkaiba nga lang sa fable, hindi totoo yun. Hindi pwedeng mangyayari sa totoong buhay. Yung parable, ito'y totoong nangyayari sa totoong buhay. Yan ang parable. So it's an earthly story. Totoong nangyayari. Kumisan, yung mga karakter, hindi totoong tao. I mean, hindi sila tao na totoo. Pero sila tumutukoy sa ginagawa ng mga tao sa araw-araw na pamumuhay. At ito'y nagtuturo ng isang spiritual o moral spiritual truth. So ito yung placing design, ibig sabihin. Ginagamit yung kasaysayan totoo nangyayari sa buhay ng mga tao para magturo ng isang spiritual o moral na katotohanan. Yun ang parable. Ito isang kasaysayan. Kung makikita mo, siya'y magbibigkas na lang isang kasaysayan. Tapos ito'y magtuturo ng isang moral or spiritual truth. Yan ang parable. Yan ang ibig sabihin ng salitang parable. Kaya ito'y mga kasaysayan. Mamaya sa ating pag-uusad ng ating pag-aaral, makikita natin lahat ng mga parables ay totoong nangyayari. For instance, yung parable of the sower, yung nangaasik. Ibig sabihin, sa panahon ng ating Panginoon, yun ang paraan ng pagtatanim. Nag-aasik sila. So, yung mga nakikinig, naintindihan nila yun. Dahil nangyayari sa totoong buhay. Tapos magtuturo siya ng isang spiritual na katotohanan base doon sa kasaysayan na yun. Kaya nga isang comparison. Ganyan. Para bagang iniahambing mo yung totoong nangyayari sa buhay, the physical na buhay ng tao, para may pakilala mo sa spiritual na katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng parable. Ito yung actually ang pinakamatandang uri ng talinhaga. The oldest form of figures of speech. Pag sinabi natin figures of speech, ito hindi diretsong pananalita. Figures nga. At kahit sa Old Testament, may parables. Hindi lang sa panahon ng ating Panginoon. Kaya ginamit ito ng Panginoon dahil familiar ng mga Israelita, mga Hudyo, sa mga parables. Kaya sa Old Testament meron. Tignan natin. Maraming halimbawa, pero siyempre, pipili lang tayo ng ilan. Ito, alam po natin ito, di ba? Ito sa 2 Samuel. Sugano lang natin yan. Dahil nagkaroon na tayo ng lesson tungkol yan. Nung si David, kinuha niya ang asawa ni Uriah, hindi siya pinagsabihan ni Nathan ng diretsyo. Hindi sinabi ni Nathan, nagkasala ka kanya, kinuha mo ang asawa ni Uriah kanya. Hindi niya ginawa sa ganung paraan. Gumawa siya ng isang talinhaga. At naintindihan ni David. Ibisahin po natin na po, yung talinhaga. At isinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Siya'y pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod. Ang isa'y mayaman at ang isa'y mahirap. Pwede naman totoo yun. Sa mga lugar, may mayaman, may mahirap. Totoo yun. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at makaan. Totoo din yun sa panahon nila. Sa panahon nila, ang kayamanan mo ay nasusukat sa dami ng mga hayupan mo. Tapos, ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kanyang inilagaan ito at lumaki sa piling niya at sa kanyang mga anak. Kumakain ito sa kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang kantungan at sa kanya parang isang anak na babae. So ito isang kaisa-isang alaga ng isang mahirap na isang batang babaeng tupa na hindi lamang itinuturing na isang tupa, kundi parang anak ng babae kanya. Katulad ng mga aso o mga pusa ng mga tao sa panahon na ito. Yung aso namin, nakikitulog yun sa amin. Nakikitabi. So, parang gano'n. So, sa verse 4, noon ay may dumating na manlalakbay sa mayaman
Ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan. Despite na napakarami niyang tupa, hindi siya kumuha doon. Ang kinuha niya, yung tupa ng mahirap. Ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakaan para sa mga lalakbay na dumating sa kanya. Sa halip ay kinuha niya ang kordero ng tao mahirap at inihanda sa lalaking dumating sa kanya. Yun ang talinhaga, yun ang parable. Ano yung ibig sabihin, no? Si David mismo sabi niya sa verse 5, at ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki kanya. Dahil hindi tama ang ginawa ng mayaman. Kaya dami niyang tupa, kinuha pa niya yung kaysa isang tupa ng isang mahirap na tinuturo niya ang anak ng babae. Kinuha niya, pinatay niya at pinakain sa kanyang panauhin. Habang buhay ang Panginoon kanya. So ito isa sumpa na dapat gawin. Habang buhay ang Panginoon, ang lalaking gawa nito, karapat-dapat na mamatay. Na kanyang ibabalik ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito at sapagkat siya walang habag. So naunawaan ni David yung kasaysayan. Masama ang ginawa ng tao yung kanya. Ito yung effective, ito yung parang bakit effective ang parable. Napagsabihin ni Nathan si David sa paraan ng parable. Dahil nagalit si David. Ang sabi ni Nathan, at sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yun, kanya. Ganito, sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, binuhusan kita ng langis upang maging hari sa Israel at tinagtas kita sa kamay ni Saul. Ikaw yun, kanya. So, bakit parable yun? Yung kasaysayan na maaaring mangyari sa tunay na buhay ay nagtuturo at sinasabi kay David, ikay nagkasala niya. Ikaw yung tao yun. Ang totoo, si David, maraming asawa. Sa Old Testament, pinapayagan ang maraming asawa. Basta dalaga, hindi yung asawa ng may asawa. Ngayon, bakit mapakinuha ka niya ang asawa ng may asawa? So, yun ang isang epektibong parable sa Old Testament, di ba? Parang nahuli si David. On the spot. Sabi ni Nathan, ikaw yung lalaki yun. Kinuha mo kahit sa isang asawa ni Uriah o sa Tagalog Urias, samantalang marami ka ng asawa. Kinuha pa yung asawa ng may asawa. Pangalawa, dito po sa Pangalawang Samuel, chapter 14, 6-8, si Absalom ay anak ni David. Pero dahil nga po sa sumpa ng Diyos, dahil sa ginawa niya kay Uriah, magkakaroon ng kaguluhan kaya sa iyong tahanan, ganyan. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa iyong pamilya. Yung sabi ng Diyos kay David. Magbasahin po natin. Ang himaling ko ay may dalawang anak at sila'y dalawang nag-aaway sa para. Walang umawat sa kanila. Sinaktan ng isa ang isa at napatay ito. So ito'y dalawang magkapatid. Ang buong kan ay bumangon laban sa inyong lingkod. At kailan sinabi, ibigay mo ang tao pumatay sa kanyang kapatid upang siya'y mapatay namin dahil sa bubuhay ng kanyang kapatid na kanyang pinatay. Sa gayon mapapatay din nila ang tagapagmana. Sa ganito mapapatay nila ang aking nalalabing baga at walang maiiwan sa aking kasama kahit pangalan o anumang nalalabi sa balat ng lupa. Sinabi ng hari sa babae, umuwi ka sa iyong bahay at ako'y mag-uutos tungkol sa iyo. Ano yun? Ibig sabihin, gumawa ng kasaysayan yung babae na yung dalawang lalaki nag-awit, napatay, nanganak ko yung isang anak na yun, kanya. At kung papatay niya aking kaisa isang anak, kanya, walang matitirang lahi sa amin, kanya. Sabi ng hari, meron akong ipag-utos sa iyo, kanya. So, hindi niya pinapatay yung anak ng babae yun, kanya. So, yan din po isang halimbawa ng talinaga sa Old Testament. Meron pa. Ito po yung vineyard. Ito'y napag-aralan po natin sa aklat ni Isaias. Ito isang vineyard na inalagaan na nagtatanim pero hindi umusbong. Ang pinag-uusapan ng isang vineyard o ubasan. Totoong nangyayari yun. Ang isang ubasan na hindi nagbubunga. Depende sa uri ng lupa at uri ng mga ubas na nakatanim. Sabi dito, paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal ng awit
ng aking ubasan, tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan at sa matabang buro, sa matabang lupa. Kanyang binungkal yun at nalisan ng mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas. So, hindi ordinaryong ubas, talagang pili kanya. Nagtayo siya ng isang turing bantayan sa gitna niyon at tumukay doon ng isang pisaan ng ubas. At kanyang inintay na magbunga ng ubas. Ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas. Pag sinabing ligaw na ubas, hindi matamis yun. Maasim. Ganyan. At ngayon, o mga mamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Uda, at tulad ninyo, inihiling ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Sabi niya, sino nakakaalam? Bakit ang aking inihintay na magbunga ng mga ubas? Ito'y nagbunga ng ubas na ligaw. Ngayon aking sasabihin sa inyo at gagawin ko sa aking ubasan, aking aalisin ang halabang bakod niyo at ito'y susunugin. Aking ibabagsak ang pader niyo at ito'y magiging lupang yapakan. Aking pababayang sira. Hindi alis siya ng sanga o bubunggaling man. Magsitubo ang mga dawag at mga tinik. Aking ibubuhos sa mga ulap. Iutos sa mga ulap na huwag nilang paulanan ng ulan. Sino yun? Yan ang bansang Israel. Sa gitna ng pag-iingat at biyaya ng Diyos, hindi sila naging tapat sa Diyos. So ito'y siya talinhaga. Iniambing ang bansang Israel sa isang ubasan na binubuo ng piling ubas sa isang matabang burol at ito'y inalagaan, hindi nagbunga kanya. So, ibig sabihin, hindi nagbunga ang Israel sa inaasahan ng Diyos. Kaya kung babalik tayo sa napag-aralan natin sa Old Testament, ang gusto ng Diyos sa bansang Israel ay maging natatanging bayan. Ito'y maging iba. So, inaasahan niya na gano'n, pero sila naging ubas na ligaw, katulad na lang kayo ng mga bansa sa paligid mo kanya. So, ano pag gagawin ko? Sabi ng Panginoon, wala na akong magagawa kanya. So, ang ginawa niya, sinira niya kanyang ubasan. Nung pinarusahan niya kanyang ubasan. Dito sa Isaiah chapter 28, 24 to 28, ito ay isang magsasaka na talagang pinag-iingatan niya at ihanda kanyang taniman at kanyang nagtinatanim ang kanyang binhi kanya at inaayos niya kanyang gawain sa mabuting paraan. Basahin po natin. Sino ito? Sino ito magsasaka na ito? So isang talinhaga ng isang magsasaka na hindi lamang basta nagbubungkal. Iniingatan niya ang paraan ng kanyang pagbubungkal at pagtatanim at pag-aalaga doon sa kanyang taniman. Sino ito? At inaayos niya mabuti sa tamang paraan. Basahin po natin. Nag-aaral bang lagi ang mag-aaral upang magasik? Patuloy ba niya binubukal at tinuturog ang kanyang lupa? Kapag kanyang napatag ang babaw niyo, hindi ba niya binibinihan ng ineldo at ipinupunla ang binhing komino? At iniyahan ang trigo at ang sibata sa tamang lugar at ang mga espelta bilang hangganan niyo, sapagkat siya'y naturuan ng matuwid ang kanyang Diyos ang nagtuturo sa kanya. Ang imeldo hindi ginigiig ng pag-iig na mabigat o ang gulong man ng karwahe ay ginugulong sa komino. Kundi ang imeldo inaampas ng tungkod at ang komino at ng pamalo. Ang trigo ay dinuturo upang gawing tinapay sapagkat ito hindi laging ginigiig. Kapag ito'y kanyang pinagugulungan ng kanyang karwahe at ang kanyang magkabayo, hindi ito natuturo. Kahit sino yun? Yun ang Diyos. Isabihin ng Diyos sa kanyang pagganap, ito'y maayos na paraan kanya. Dahil di sa Diyos ng kaguluhan. Pero ito isang talinhaga na inihahalin tulad ng karakter ng Diyos sa isang maingat na nagtatanim, magsasaka. Dito sa verse 29, ito ba na mula rin sa Panginoon na magbo sa kahanga-hanga sa payo at nangibabaw sa karunungan. Yun ang Diyos. So, yun ito yung mga halimbawa ng mga parables sa Old Testament. So, marami pa. Kaya ang ating Panginoon, nagtuturo din sa parable. Dahil sanay ang mga Israelita sa ganitong paraan ng pagtuturo.
Nandun sa Old Testament. So, ang parable, ito pinakamatandang uri ng talinaga. So, ito ang pinakapamilyar na pagtuturo ng Panginoon sa bagong tipan. Basahin po natin sa Matthew chapter 13, verse 34, verse 35. All these things, Jesus spoke to the multitude in parables. Ito yung mga tao. Hindi necessarily kanya mga laga. Ito yung karamihan ng mga tao niya. And without a parable, he did not speak to them. Kung wala, hindi siya nagtuturo na, kundi sa pamagitan ng mga parables, that it might be fulfilled which is spoken by the prophet saying, I will open my mouth in parables, I will utter things kept secret from the foundation of the world. So sabi ni Isaiah, ng propeta, ako'y bubuksan ko aking bibig sa pamagitan ng mga parables. So ang ating Panginoon, yun ang paraan ng pagtuturo niya sa karamihan ganyan. Pag nagtuturo siya sa maraming tao, nagtuturo siya sa parables. May nagtatanong tayo, bakit di lang diretso paraan? Kung isa ganun din tinatanong natin, bakit ginawa pa ng Diyos ang Biblia sa ganitong paraan? Bakit din nila na ginawa parang konstitusyon na mababasa natin ang utos niya na sunod-sunod? At di na tayo nagugulang pag-unawain ka natin. Pero ginawa lang Diyos siya may dahilan. At ganyan din ang Panginoon. Bakit nagsasalita siya sa parables? Pero din dahilan. At sa ating pag-aaral, makikita natin ang dahilan. So ito ang pamilya na paraan ng Panginoon. So bakit siya nagtuturo sa parables? Pansinin natin, hindi lahat na nakikinig ay interesado. Katulad sa panahon natin ngayon, hindi lahat ang tinuturuan natin ay interesado sa katotohanan, hindi lahat. May mga tao na nakikinig sa Panginoon na matigas sa kanilang puso. Kahit ano pang paraan ng pagtuturo, hindi sila maniniwala. So, ang purpose ng Panginoon, pag nagturo ka sa parable, ikay magtatanong, ano bang kahulugan no? Kung interesado ka, ikay magtatanong, Panginoon, ano bang kahulugan no? Yung mga alagad, ganun sila. Dahil bukas sa kailang kaisipan sa katotohanan. Gusto nilang makita kung ano yung totoo. Nagtatanong sila. Yan, pupunta tayo sa Matthew 13, ano po? Doon sa parable of the tares o pansirang damo. Ito yung uri ng halaman na katulad ng trigo. Magkawig sila. So, hindi mo alam kung ano yung pansirang damo at yung trigo. So, sabi rito, tinuro ng Panginoon, itong talinaga na ito. Yun sa Matthew 13, verse 24. Pero, tinatanong ng mga tao, alagad, ano bang ibig sabihin nun? At ito yung pinaniwalag ng ating Panginoon. So, pagka-interesado ka, ikay magtatanong, ano bang ibig sabihin ng sinabi mo? Ano bang talinaga ngayon ibig sabihin nun? Pero kung matigas ang puso mo, hindi ka interesado. Matatago sa iyong kaisipan ang katotohanan na gustong ituro ng Panginoon. So, yun ang dahilan ng ating Panginoon. Tingnan niyo, basahin natin. But when he was alone, those around him, with the 12, asked him about the parable. Nagtanong sila. Ano bang ibig sabihin mo ngayon? And he said to them, to you, it has been given to know the mystery of the kingdom of God. Dahil bukas sa kailang kaisipan. But to those who are outside, all things come in parables. Ibig sabihin, kayo kanya, kaya naintindihan, nagtatanong kayo kanya. Sila kanya, hindi. Hindi sila interesado kanya. So that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and do not understand kanya. Lest they should turn and their sins be forgiven them. Hindi po sinabi sa mga talatang ito. So, ibig sabihin, yun ang dahilan, isang dahilan ng Panginoon. Gusto niyang malaman kung sino sa mga nakikinig ang interesado at hindi. Pwede niyang ituro, halimbawa, parable of the sower, sa simpleng paraan. May 4 na klaseng puso ng tao, kanya. Ganito, ganyan. Pwede niyang turo niya sa diretsong paraan. Pero ba't kailangan pa niyang ituro sa ganung paraan?
Yun ang dahilan, isa sa dahilan. May mga tao kanya, kahit ano pa makita nila, hindi nila naintindihan. Ayaw nilang unawain, ibig sabihin. At sa kailan pakikinig, hindi nila naintindihan, ganyan. O ayaw nilang unawain, ganyan. Dahil kung gusto lang unawain kanya, yun ang sabi niya, lest they should turn, magbago kailan kayo suman. At patatawarin ko kailan magkasalanan, sabi ng Panginoon. So, nilahanap ng Panginoon yung mga taong may bukas na puso na gustong malaman kung ano yung katotohanan. Yun ay isang dahilan bakit ganun ginagawa niya. At makita rin po natin, maraming pagkakataon sa ating pag-aaral, nagtatanong ang mga Pariseo, mga Saduceo, at mga Skriba, hindi mo pong malaman yung sagot. Para magkaroon lang sila ng pagkakataon na sirain ng ating Panginoon. So, yun dahilan para hindi nila magawa yung kanya. Sino nagtuturo sa mga parables? Hindi natatago ang ilang katotohanan sa mga tao hindi talaga interesado, kundi naghahanap lang ng pagkakataon para sirain ng Panginoon ang kanyang gawain. Sa katunayan, sa kanyang mga alagad, hindi lang sa parables siya nagtuturo, kundi sa diretsong paraan. Alam niya yung kanyang mga alagad na interesado kanya. Yan ang dahilan bakit ginagamit ng Panginoon ng mga parables. Dahil gusto niya malaman kung sino yung interesado at interesado sa kanyang katotohanan na gustong ituro sa mga tao. At ito makikita natin. Siya nagtuturo ng mga parables dahil nga po yung iba, interesado sila makinig. Gusto lang malaman kung ano yung totoo. Kaya maraming katotohanan at kaharian ay naipahayag sa kanila. Ito po makikita natin. Pag tayo pupunta sa Old Testament, sa mga propeta, pag-aaralan natin mga propeta, si Isaiah, ikay nag-iisip sa mas mataas na level. Kasi talinhaga yun eh. Ang isang simpleng paraan ng pagtuturo, simple lang yun. Minsan, di mo na kailangan mag-isip. Pero sa mga parable, ikaw ay nag-iisip kanya. Nag-iisip ka, ang ginagawin mo yung kaisipan. Kung interesado kang malaman kung ano yung totoo. So ito yung challenge sa mga tao na nakikinig sa ating Panginoon. Ang mga alagad, gano'n sila. Nagtatanong sila. At kung hindi na naintindihan ng isang parable, bigyan basahin natin sa Mateo, chapter 13, verse 36. Kapag kayo nagtuturo, tapos sila nagtatanong, tataka nga. Doon pag interesado nakikinig o hindi. Mayroon ba sila naintindihan o wala? Dito sa 13 verse 36, basahin po natin. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanyang mga alagad na nagsasabi o nagtatanong, ipaliwanag mo sa amin ng talinhaga ng mga damo, so tubukin kanya. So, ang ibig sabihin, nung ito ituro ng Panginoon, hindi nila lubusang naunawaan. Kaya nagtanong sila, ipaliwanag mo sa amin kanya. So sa mga interesado, makikita nila yung katotohanan. Yung hindi nagtatanong, wala. Hindi mapapahayag yung katotohanan na gustong ipahayag ng ating Panginoon. So ito ay test ng Panginoon sa mga nakikinig. Sino ba talaga may bukas na puso, na gustong maunawaan ng mga bagay na aking gustong sabihin, at yung mga matigas ng puso, na hindi sila interesado. Di ba walang pinagkaiba yung mga tao noon sa mga tao ngayon? May mga tao interesado, kakaunti lang yun, at karamihan, hindi sila interesado. Ayaw nilang malaman kung ano yung totoo. So dito makikita natin kung bakit nagtuturo ang Panginoon sa parable. All these things, Jesus spoke to the multitude in parables, and without a parable, He did not speak to them, that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things kept secret from the foundation of the world. So ito isang ula ng mga propeta, kasi magsasalita sa pamagitan ng parables. Ito tinupad ng Panginoon. Kaya nagtuturo siya sa mga parables. Ano yung tema ng mga parables? Ito'y tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung nagsasabi tungkol sa kaharian ng Diyos. Number 1,
nagpapahayag sa karakter ng kaharian. Ano ba klaseng kaharian? Ang itatayo ng Panginoon. Ang klaseng kaharian. Hindi na po natin papaliwanag dahil pag-aaralan din natin later on itong mga parable na ito. Yung parable of the mustard seed. Yung buto ng mustasa, napakaliit. Yung mga mustasa natin dito, siguro ito yung pinakamalaki. Nagtanim ako sa garden. Pag matanda ng mustasa mo, ganito kalaki. Pero yung mustasa sa Israel, mas malaki sila. Hindi natin alam kung anong klase mustasa yun. Pero nagsisimula sa isang maliit na bini. Pag lumaki, malaki sila. So yun ang karakter ng kaharian ng Diyos. Ito yung magsisimula sa maliit, sa simula, pero ito yung lalaking at gagangat, maging makapangarihan sa panahon. Yan ang karakter ng kaharian. Ang parable of the leaven, yung papalsa. Yung leaven, ito po ay katuruan. Parang leaven. Ang kaharian, parang ganon. Ang katuruan sa kaharian, ito ay nakaka-influence sa mga puso ng mga tao at lipunan sa pagkalahatan. At ito ay makaka-apekto sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga tao ganyan. Pagka nakinig yung tao sa aral ng kaharian ng Diyos, dalawa lang bagay ang mangyayari. Siya magagalit o siya matutuwa. Pwede hindi siya maapektuhan. Yun ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Kahit interesado ko o hindi, maapektuhan ka. May tao nagagalit pag itinuro natin ang turo ng kaharian. Ganun kapangyarihan ang turo sa kaharian. Mabubulabog ka. At kahit papaano, mayroong epekto sa lipunan. Tandaan po natin, ang standard ng moralidad ng lipunan kahit saan ay galing sa Biblia. Galing sa turo ng kaharian. Ngayon, nagbabago lang dahil sa pagbabago ng panahon. Pangalawa, mga kapatid, ito yung nagtuturo tungkol sa mga bagay, tungkol sa hari mismo. Anong klaseng hari ang mayroon ng kaharian ng Diyos? Ano yung karakter ng hari yun? Ito yung tinuturo sa pamamagitan ng mga parable. Ito po sa Matthew chapter 20 verse 1 to 16. Ito isang vineyard o ubasan. Siyempre may nagtatrabaho. May mga nagtrabaho sa simula pa lang. Pagbukas ng ubasan, nagtatrabaho na sila. May nagtatrabaho sa gitna ng araw, alas 12 ng tanghali. Nagsimula sila magtrabaho sa ubasan. Tapos doon sa pinakahuling oras, magsasara na. Nagsimula sila magtrabaho. So, inaasahan ng mga naunang nagtanim, mas malaki sweldo nila. Siyempre, mas mahaba yung panahon na ginugol nila. Pero pare-pareho sweldo nila. Yung una nagsimula, nasa gitna, at yung pinakahuli. So, anong klaseng hari meron tayo? Ito ay isang haring mabait at puno ng biyaya. Ito po sa ating kaligtasan. In other words, hindi mahalaga sa Diyos kung kailan ka nagsimula. Kay mas naunang nagsimula kaysa sa iba. Kahit kayo nagsimula, kung malapit na tumating ang Panginoon, kayo nabautismuhan. Ang iyong kaligtasan ay parang wala sa unang nagsimula sa iyo, kanya. Yan ay nasa ating tagapagligtas, wala sa inyo, kanya. Kung ikukumpara natin sa kumpanya ng mga tao, ibang usapan yan. Dahil may batas tungkol sa oras ng babayaran sa inyong kumpanya. Hindi ang ating hari. Hindi siya gano'n. Yung parable of the prodigal son. Dito sa parable na ito, sa Lucas 15, 11-30, ito napakahaba niya. Minsan tinitingnan lang natin yung prodigal son na nagbago dahil sa naranasan niya na wala siya nalustay niya yung kayamanan na ipinamahal sa kanya ng kanyang ama. So nagbago siya. Hindi natin tinitingnan yung kabila. Anong klaseng ama mayroon yung tao yun? Ang totoo nun, umalis yung
prodigal son, hindi na, iniisip siya ng kanyang ama kung anong problema niya, kung babalik siya o hindi. At nung dumating ang kanyang anak, at gula-gulanit at walang pakiyapa, tumakbo siya, di ba? Alam niyo, pagka ang tao kilala mo, malayo pa lang, lakad pa lang niya, alam mo na yun. Kahit nasa dilim pa, makilala mo yun ang tao yun. Kasi kilala mo siya eh. Kahit sa loob pa ng sinihan, makikilala mo yung tao, doon pa lang sa paglakad niya, alam mo siya yun. Ganon makikita natin doon sa ama niya. At hindi niya binalikan yung ginawang kasalanan dahil nagsisi yung anak niya. Tinanggap siyang muli kanya. Yun karakter ng ating hari sa kaharian. Tayo patatawarin ng ating Panginoon kahit gano'n pa katindi ang ating kasalanan. Kung magbabalik tayo, magsisisi kanya. Kung di tayo Kristiyano, patatawarin pa rin tayo. Isipin natin, yung mga pumatay sa ating Panginoon, meron pa kasalanan higit doon? Wala na. Pero pinatawad sila ng Diyos, ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, patatawarin tayo ng Panginoon kung babalik, pupunta tayo sa Kanya. Yan ang parang yung nagpapakita sa atin kung ano ang ating hari, kung sino siya. At anong klaseng hari mayroon tayo. At siyempre, makikita natin yung nandoon sa kaharian. Anong klaseng tao nandoon? Yung sa parable of the Good Samaritan, sa Lucas chapter 10, 25 to 37, galon ang nasa kaharian kanya. Yung Samaritan, ironic, yung mga Samaritan, kumbaga sa aso, sila po ay mongrel. Hindi sila pure breed. Kaya yung sa mga aso po, mga kapatid, pag pure breed, mas mahal siya. Kaysa sa mga mongrel, yung mestizo. Tapos mayroong papel, yung pure breed, yung mga mongrel, wala. At tulad ng aso namin, yung maliit. Wala siyang papel kasi siya, mixed breed eh. Pero kung pure breed, pwede mo siyang i-register sa mga society na mga nagtatala sa mga aso. Yun lang sa Samaritano, pinetsupera sila dahil mixed breed kayo, kanya, hindi kayo tunay na maudyo. Pero pinakita niya ang tunay na espiritu ng isang Hudyo na tinulungan niya yung tao na kailangan na pinabayaan ng isang sacerdote at ng isang Levita. Nilampasan siya eh. So, parang sinasabi sa atin, gano'n ang nasa kaharian ng Diyos. At tinutulungan niya nangangailangan, katulad ng isang mabuting kapitbahay kanya. Yung persistent widow, ito yung napag-aralan natin recently, yung babaeng bao na kinukulit yung judge na hindi naman matuwid. Hanggang siya nakumbinsin niya na siya ay tulungan. Sinasabi rito na tayo po ay kailangan tayo magtiyaga sa ating pananampalataya kahit sa gitna ng mga pag-uusik o kahirapan. Dahil nakikinig sa atin ng Diyos. So ito po yung mga tema ng mga parables. Tungkol mismo sa kaharian, anong klaseng kaharian, anong klaseng hari mayroon tayo, anong klaseng mamamayan ang nasa kaharian. Yun ang mga tema ng mga parables. So ito po ay panimula lang na pag-aaral. At sa susunod na linggo, pag-aaralan po natin isang particular na parable, yung pinakaunang parable na itinuro ng Panginoon. Yung parable of the sower, kanya. Pag-aaralan po natin yun. So, paano natin pag-aaralan ng mga parable? Yung parable, kung minsan, makikita nyo, mahirap ka, pero kasi hindi. Ang isang parable, may isang tema lang siya. Meron siyang tema. Meron siyang setting, yung kasaysayan, di ba? At meron siyang context. Makikita mo yun. So, yung mismong kasaysayan, yung setting ng kasaysayan. Ba't tinuro yun ng Panginoon? At saka yung context. Saan ba kinuha sa natin makikita yung parable na yun? So makikita, yun isang simula. Kahit anong pinag-aaralan natin, yun ang sisimulan na, ano yung context? Bakit na ituro itong parable na ito? Ano ba yun? Ano bang dahilan tayo tinuro ng Panginoon? Pangalawa, paano binibigay ng Panginoon kanyang pagkaunawa sa mga parables? Doon po sa parable of the sower, apat yung napuntahan ng mga binhi.
Ipinaliwanag ng Panginoon, apat na binhin, lugar na pinunta na yung mga puso ng tao kanya. Apat na paraan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. So, yun ang basic approach sa pag-aaral ng mga parables. Pangatlo, makikita rin po natin sa ating mismo pag-aaral. Paano natin nahanapin yung tema? Meron siyang isang tema lang. Yung parable of the sower, ang tema noon, yung pang-aaral ng salita ng Diyos. At kung paano tatanggapin ang salita ng Diyos. Yun ang central thing. Yun ang tinuturang importanteng bahagi ng talinhaga. Pero may detalye doon. Yung yung apat na pinagbilaksakan ng mga binhi. Yung kahulugan noon ay merong kaugnayan sa tema ng parable. In other words, ang salita ng Diyos ay sa parable of the sower ay maging effective lang, depende kung sino tumatanggap ito. Kung binaniwalaan o nahulog sa tabi ng daan, pera lang, so walang epekto yun. Yung nahulog sa batuhan, dahil batuhan, konting lupa, kanya. Tumubo, pero namatay hindi pagdating ng init. So yun ang mga kapatid na tinanggap ng salita ng Diyos na hindi lumago. At pagdating ng pagsubok, sila'y nawala. Pangatlo, tinanggap nila ang salita ng Diyos, pero sila'y napunta sa mga tinik, dawagan, ganyan. Yung mga weeds. Siyempre, yung puno, magkakaroon siya ng competition doon sa weed, ganyan. Ito yung kanyang mga kapatid na tinanggap nila yung salita sa may pagsisikap, pero sila ay naahati sa kailang kaisipan, ganyan. Yung mga bagay sa libutan at ang mga bagay sa kari ng Diyos. At yung pangapat, yung mabuting lupa. Siyempre, tutubo ng mabuting halaman doon. Ito yung bukas na kaisipan na tumatanggap at tinuulawa. So, gawin ang paraan na makikita natin ng pag-aaral sa mga parable. Kung minsan, hindi na tayong maghihirap dahil binibigay rin ang kahulugan ng parable ng ating Panginoon. So, meron din mga detalye na hindi mahalaga. Minsan may mga nagtuturo, binibigyan nila ng meaning yung bawat bahagi ng parable. Tandaan, may central theme, di ba? So, yung kahalagaan detalye ay naayon sa tema ng parable. Halimbawa, ito sa persistent widow, ano doon yung judge na nilagay doon na hindi matuwid. Props lang yun. Pinakikita lang sa atin yung persistent ng widow. Yun ang point doon, hindi yung judge. Baka sabihin natin yung judge, yan ang Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay matuwid, hindi na tulad ng judge na yun. So, hindi natin bigyan ng mga kahalagaan, hindi mahalaga doon sa parable. Malilito tayo. May isang kapatid, patay na sa kayo. Doon na namatay siya, siyempre may dumating na nangangaral doon. Yung mga anak ng preacher na yun, na ibigay ng tamang kahulugan ng mga aral, mali yung sinabi mo kanya kasi yung aming ama, ganitong dahilan na ganyan. Naglagay siya ng kahulugan sa mga bagay di mahalaga. Dahil malaman natin kung ano yung mahalagang detalye at yung props lang. Siyempre kasi isahin yun eh. Naglalagay yung props para maging totoo yung kasaysayan. Ganun lang yun. Hindi yung mahalaga siya doon sa pinag-uusapan. So, yung po paraan. So, bilang konklusyon, kailangan natin bigyan ng halaga ito. Ang mga parables. Dahil nagtuturo sila sa atin. Ang may aplikasyon nyo sa ating buhay at paglilingkod sa Diyos. Yun ang kahalagaan ng mga parables sa atin. Tinuturuan tayo sana tayo mabuhay bilang Kristiyano at kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi actually doktrina tinuturo eh. Itinuturo yung aplikasyon sa ating mga buhay at paglilingkod sa Diyos. Yan ang kahalagaan ng parable. Kung ang parable walang spiritual application sa ating buhay, eh parang ka na nagbabasa ng dyaryo, magazine. Hindi, meron silang aplikasyon. Kahit tinuturo sila ng Panginoon para matulungan tayo na lumago bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, ito ay salamin ng ating mga kaluluwa. Sabihin,
ang salita ng Diyos, parang salamin siya. Ito dapat ang itsura mo kanya. Tapos yung bang itsura nakikita mo. So may problema. Yan yung isang mahalagang bagay sa mga parable. Tulad ni David. Sabi niya, dapat matay yung tao yung kanya. Ikaw yung tao yung kanya. So, ibig sabihin, sinasalamin ng parable na sinabi ni Nathan kay David, kung sino si David, at kung anong sinasabi ng Biblia kanya. Hindi ikaw yung kanya. Hindi mo ginawa yung tama. Ikaw pumatay ito, kanya. So, yan po, mahingitan natin. This is James chapter 1, verse 22, verse 25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Hindi basta-basta nakikinig tayo kanya, hindi natin ginagawa. Yun ang purpose ng parable. Ina-emphasize niya na yung napapakinggan natin, kailangan natin gawin. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Sa mga katulad ko na nagkakaedad, hindi ko na gusto yung salamin. Kasi iba lang itsura ko. Araw-araw, tumatanda, ayaw yung salamin. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Alimutan yung itsura ko ngayon. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. So yun ang isang bagay na binibigyan ng, hindi naman ng parable actually, sinasalamin tayo. Ito yung salita ng Diyos. Ito dapat na itsura mo kanya. Anong itsura mo? So kung nakikita natin, ibang itsura natin kung doon sa salamin, kailangan baguhin mo kanya. Tinuturuan tayo ng parable sa ganong paraan. So ito po ating pag-aaral po sa umaga. Ito, mas maliwanag yan pagdating natin sa mismong parable. Maintindihan natin yung prinsipyo na sinasabi natin ngayon pag nandun tayo sa parable. Ang unang pag-aaral po natin sa linggo ay yung parable of the sower. Ito yung pinakamadali. At ito'y pinaniwalag ng Panginoon kung anong kahulugan ng talinhaga. So magandang umaga mga kapatid.